Hello! In today's discussion, pag-uusapan natin yung different life stages ng tao. So, meron tayong 4 na life stages. Sa 4 na life stages na yun, na binanggit ko, meron characteristics, bawat life stages. Pangatlo, meron tayong mga major financial considerations during those life stages. And lastly, meron mga product type options na babagay sa bawat life stages na yun. Product type options. First na life stages, tawag na pre-family. Under pre-family, ano yung mga characteristics na nandun? Ito yung mga early 20s, okay? Single or breadwinner, low income level, limited disposable income. So, yung disposable income is yung sahod natin. And lastly, yung mga moderate na financial commitment. Okay? Ano yung mga major financial considerations during this life stage? So, sa pre-family, then yung mag-start ka na mag-savings. Okay? Savings or mga lifestyle aspirations. So, gusto natin mag-travel or yun, may iba-iba pang mga reasons na pwedeng bagitin. And then, aspire natin for further studies. So, probably, kakatapos mo lang ng college, gusto mo lang mag-masteral or mag-doctoral. Okay? And then, preparation for marriage. Gusto mo lang makasalan yung long-time boyfriend mo or girlfriend mo. So, dito papasok yan sa pre-family stage. And yun, gusto mo din matutong mabuhay independently. And lastly, yung pinaghahandaan natin syempre, yung kamatayan or premature or early death. Ano yung mga product type options under these life stages? So, pino-consider natin this stage is savings or mga investment or life protection. O pangalawa is yung tinatawag na young family stage. Ano-ano yung mga characteristics under itong young family? Ito yung nasa late 20s to early 40s. Okay? And then, married, tulad ko, or mga single parent. Tapos, mga moderate income earner. Okay? And lastly, meron siyang mataas na financial commitment. Mataas kasi in the sense na meron na siyang asawa at pwedeng may mga anak na sila. Ano yung mga major financial considerations na kinokonsidera under this stage? Pwedeng education of a child. Pangalawa, mga loans and mortgages. So, mga loans, mga utang natin, mortgages, mga bayarin natin. Okay? Pangatlo, yung healthcare. And then, pangapat, yung sa hindi mawawala yung savings. And then, or yung wealth accumulation. So, bakit ina-aspire natin magkaroon ng kayamanan at this stage? Ano sa tingin nyo? Probably, kasi meron ka ng anak at asawa. Kaya gusto mong masuportahan yung mga needs nila and wants nila. Probably gusto nyo mag-travel in the future na magkakasama, pumunta ng Japan, Europe, or USA, or sa iba-ibang parte ng mundo. Okay? And then, pang-apat, yung premature or early death din, pinaghahanda na. Hindi yan mawawala. As insurance agent, kama na sa amin na-discuss all about life and death. And then, mga lifestyle aspirations. Okay? Yung mga gusto natin, like travel, yung sabi ko kanina. And then, early stage of estate planning. So, sa mga hindi nakakaalam, yung estate planning is yung pag-transfer ng assets sa ating mga mahal sa buhay. Kung may ari-arian ka, mga lupain ka. So, pinaplano mo na siya na ayusin before na dumating yung point na mamatay ka. Okay? Yun lang yung estate planning. Ano yung mga product type options under this life stage? Probably, dahil may anak ka na, kinoconsider mo na yung education plan ng anak mo. Okay? Ayaw mong ma-burden na gastusin yung salary mo sa pagpaparal kasi ang mahal ng tuition fee, right? At this stage, gusto mong kumuha ng education plan para pagdating ng college na yung anak mo, hindi ka mahirapan na sustentohan yung educational needs niya. Okay? Pangalawa, syempre hindi mawawala yung life protection. So, as a provider ng family, dapat unang-una pinoprotektahan natin yung sarili natin. Okay? Pangatlo, yung medical protection. So, at this time na, yun, nagsasurge na naman ng COVID, tumataas. So, it's important na kailangan natin proteksyonan yung health natin, kailangan natin alagaan yung health natin. So, by protecting our health, we are also protecting the future of our family. Okay? And then last, syempre yung savings and investment din. So, coffee muna tayo. Sarap ng rice cafe. Pangatlo, stage is yung growing family. Sa growing family, yung characteristic nitong life stage na to is ito yung mga nasa mid-40s to
early 50s. Ito yung mga pwedeng married or single parent. So, mataas yung income, high financial commitment. Mataas yung financial commitment. Bakit kaya? Siyempre, meron na silang asawa at mga anak na sinusuportahan. And pang-lima is meron silang moderate na disposable income. Okay? So, ano kayo yung mga major financial consideration at this stage? So, dito, meron loan and mortgages. Okay? So, hindi natin maiwasan na magkaroon ng mga loans and mortgages at this time. Kasi, meron na tayong anak, so probably hindi mo na paghandaan yung pag-aaral niya. Ang ginawa mo as a government employee, kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno tulad ko, nag-loan ka para supportahan mo yung educational needs ng anak mo. And mortgages, marami kang bayarin. Siguro may wifi dyan, kuryente, etc. blah blah blah. Okay? And then, healthcare. Mga walang healthcare. Okay? So, premature early death. Okay? Meron din yan. Savings or wealth accumulation. Tapos, retirement planning. Okay? So, tingin nyo bakit kaya meron ng retirement planning at this stage? Di ba, ang retirement sa atin is 65. Well, yun nga, pinaghahanda na natin yung retirement natin. Kasi, kailangan, pagdating sa araw na yun na we turned at 65, meron tayong aasahan na gagamitin. Okay? Kung you're healthy, you can travel, okay? O pwede mong bigyan yung apo mo ng pang-wedding niya, ganun. So, ayaw natin at this stage, nahihirapan tayo pag magre-retire tayo. That's why, kinoconsider natin na magkaroon ng plan for retirement. And then, early stage of estate planning. So, at this time, yung sabi ko nga kanina, yung transfer of asset, iniisip mo na kung paano mo siya itatransfer ng mabuti sa maging anak mo para hindi sila mag-aaway-aaway. Okay? Kasi sa Pilipinas, it's common na nag-aaway ang magkakapamilya, magkakamag-anak dahil lang sa lupa. So, as a parent, iniisip mo na ayusin na before na kunin ka ni San Pedro. Okay? In short, kinuha ka ni kamatayan. And then, lastly, yung mga lifestyle aspirations natin. Okay? So, ano yung mga product type options under this life stage? Merong life protection. So, medical protection. Importante ang medical. Hindi mawawala yan. Okay? So, pag meron kang maayos na health, it follows lahat. Okay? Pag poor din yung health mo, ayun, sira din lahat. Okay? And then, lastly, meron din savings and investment. Pang-apat, ito yung tinatawag na emptiness stage. Sa Tagalog, empty, wala, ness, pugad. Okay, wala nang karga yung pugad. Ang lalim ng Tagalog, no? Okay, yung characteristics ng stage na to is meron ka ng edad mid-50s to early 60s. So, in short, ito na yung pa-retire ka na. Pangalawa, married or single parent. Pangatlo, meron kang highest income. Siguro, na-promote ka na supervisor or head ng office niya. And then, meron kang mataas na financial commitment. And then, meron kang mataas na disposable income. Ano mga major financial considerations na tinitignan natin dito? So, unang-una, healthcare. Number 1 siya dito, healthcare. So, pansin nyo sa mga life stages, ito yung number 1 dito sa stage na to. Bakit? Kasi dito, yung immune system natin nag-start na mag-degenerate. So dito nagmamanifest lahat ng sakit na hindi natin naramdaman ng mga bata-bata tayo. Kasi ito na yung stage na mahina yung katawan natin. Okay? That's why magmamanifest lahat ng possible na sakit. Okay? So that's why we need health protection at this point of time. So meron tayong retirement plan. Okay? So meron pa rin retirement planning. Hindi pa rin mawawala yan. Savings or wealth accumulation. So hindi ibig sabihin na pag matanda ka na, magre-retire ka na, is hindi mo na kinoconsider yung savings mo. Importante, meron ka pa rin savings. And mind you, yung mga nasa senior, dapat meron pa rin silang savings. Why? Huwag silang umaasa sa mga mag-anak nila. Kasi hindi naman po lahat ng anak, sorry po, kailangan ko sabihin to, hindi naman po lahat ng anak is nabibigyan nila ng tulong yung mga magulang nila. Siyempre, yung mga anak din nila, meron kanya-kanyang pamilya. So, dapat meron kayong savings, okay, at this stage. Or meron kayong businesses para magkaroon kayo ng pangtustos sa kung ano man yung kailangan nyo. Okay? So, estate planning, and then catch up or mga lifestyle aspirations. So, premature early death. So, at this stage, marami nang pwedeng mamatay kasi yun, mahina na nga yung immune system and mga
mga iba-ibang sakit yung kumakapit. And then, yung education ng grandchildren natin. So, gusto natin yung mga apo natin, magiging maayos yung future nila. That's why gusto natin magkaroon sila ng maayos na edukasyon. Anong mga product type options under this life stage? So, dito, medical protection. So, kanina sa major financial considerations, healthcare yung number 1. Sa product type options, number 1 pa rin ang medical protection. Why? Yun nga, magbo-boil down pa rin sa sinabi ko na at this stage, madalas na tayong kapitan ng sakit kasi mahina na yung immune system natin. So, if you would consider a plan na kakatulong na maproteksyonan yung health nyo, meron po kami sa aming company na tinatawag na HealthFlex na pwedeng makatulong sa inyo. Okay? And then, savings or investment. And then, life protection. Then, educational plan. Okay? So, ito yung mga iba't ibang life stages ng tao na pinagdadaanan nila during their lifetime. May iba-ibang characteristics and major financial considerations. Okay? So, saan ka kabilang dito? Is it sa pre-family, sa young family, sa grown family, or sa emptiness stage? So, I hope na-enlighten ko yung isip nyo kung saan kayo nabibilang sa mga life stages na to. And kung gusto nyo magkaroon ng protection or mga plan para ma-meet nyo yung mga major financial considerations nyo sa buhay, you could just drop your comment below para pag-usapan natin. And free po yun. Gusto ko po kayong tulungan na magkaroon ng protection para hindi po kayo ma-burden in the future. And maraming salamat for giving your time. I'm your insurance agent, Jet Lindra.